Bata pa lamang ako ay kinahuhumalingan ko na ang puno ng balete. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing nakakakita ko ng ganitong klaseng puno, para akong hinihila papalapit sa punong ito. Dahil sa pag-uugali kong ito, malimit sa mga kalaro ko ay lumalayo sa akin. Ang weird ko daw kasi. Dahil dito, nakasanayan ko na mapag-isa. Araw iyon ng Sabado, bandang 3:00 ng hapon, at walang tao sa bahay. Si Mama ay nasa bayan at ang aking amain naman ay nasa bukid. Sa aking pagkabagot, lumabas ako at naglakad-lakad sa may kawalan hanggang sa makarating ako sa isang lugar na maraming puno. Hindi ko na naisip na baka mawala ako kasi may maliit na daanan naman na pwede kong sundin kung sakaling maisipan kong umuwi na. Sa aking paglakad-lakad papasok, nakakita ako ng napakalaking balete. Hindi lang yun basta malaki, kundi napakalaki. Naalala ko tuloy ang usap-usapan sa baryo na may puno umano sa amin na isang kastilyo na ang naninirahan ay mga engkanto. Di naman talaga ako nakakakita ng ibang elemento, kaya naisip kong bakit naman akong matatakot kung di ko rin naman sila makikita. Dahil napagod ako kakalakad, ay nagpahinga ako sa may gilid ng puno ng balete. Hindi ko na malayan na nakaidlip na pala ako. Di ko alam kung gaano katagal akong nakaidlip, pero napabalikwas ako nang biglang may malapit sa akin. Isang babae na napakaputi ng balat. Nagulat ako kasi ngayon ko lang siya nakita. Mula nang dumating ako sa lugar ng aking amain, umiti siya sa akin sabay tanong. Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? Naliligaw ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Nako, hindi. Gagala lang ako hanggang makarating ako rito. Medyo nahihiya kong sagot sa kanya. Talaga ba? Nakakatuwa naman. Ngayon lang ako nakakita ng tao na naglakas loob na pumunta sa punong ito. Tao? Bakit? Hindi ka ba tao? Pabiro kong sagot sa kanya habang nagpapakamot-kamot ako sa ulo ko. Lihim kong pinagmasdan ang kausap ko. Mahaba at may itim ang kanyang buhok. Ang balat niya ay napakakinis na wari hindi nadatapuan ng lamok. Matabangos din ang kanyang ilong at ang mga mata niya ay kumikislap at tila ba napakasaya sa mga nangyayari. Pero napansin kong kakaiba ang kanyang kilos at wala rin siyang linya sa baba ng ilong gaya ng normal na tao. At napakahina rin niyang magsalita. Hoy! Sabi niya. Bumalik ako sa realidad. Ay, nako, pasensya na, may iniisip lang ako. Mahina kong sagot. Saan ka nga pala nakatira? Ngayon lang kita nakita dito ah. Bago ka din ba dito? Tanong ko sa kanya. Nako, hindi. Matagal na ako dito. Doon banda lang ang ako nakatira. Sabay turo sa bandang dulo ng kakahuyan. Ah, talaga ba? Sagot ko sa kanya, sabay ngiti. Nais mo bang sumama sa amin? Pwede tayo maglaro doon at kumain. Masaya niyang tanong sa akin. Naku, medyo gumagabi na kasi pwede bang bukas na lang? Total, linggo naman bukas eh. Excited kong tanong sa kanya. Nagulat ako dahil lumakas bigla ang hangin
na tila ba tinutulak akong papalapit sa kanya. Pero biglang nawala, sabay sagot niya sa akin. Sige, aantayin kita bukas ha. Sana bumalik ka. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan dito eh. Oo naman, babalik ako. Gusto mong magdala ko ng maraming chocolate? Tanong ko sa kanya. Marami kami niyan sa bahay. Pero walang lasa. Sagot niya sa akin habang dahan-dahang lumalayo. Bakit naman walang lasa? Ang weird naman. Nga pala, anong pangalan mo? Rana. Sige, humayo ka na at baka mahirapan ka pang umuwi. Sana ay magkita tayo muli. Tumawa ako sabay tango habang kumakaway papauwi. Lumingon ako sa bandang kanan ko nang biglang pagtingin ko ay wala na si Rana sa kinatatayuan niya. Dahil doon ay dali-dali akong umuwi pabalik sa aming bahay dahil medyo naggagabi na. Nagulat ako ng pagdating ko sa bahay. Nagkakagulo na sila dahil sa kakahanap sa akin. Alas 10 na pala ng gabi, ngunit sa isip ko ay mag-aalas 6 pa lamang. Dali-dali akong tinanong ng aking ina kung saan ako galing. Marahan lamang akong sumagot na sa may malaking balete. Nilapitan ako ng aking amain sabay tanong ng, may nakita ka ba? Babae? Lalaki? Hindi ko alam bakit pero hindi ko sinabi ang totoo. Alam ko kasing pag sinabi ko ang totoo ay pagbabawalan na nila akong pumunta roon. Huminga ng malalim ang aking amain. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya sa akin. Huwag ka nang babalik roon. Puno ng kababalaghan ang lugar na iyon. Maraming mapanlinlang na mga bagay ang masasalamuha mo pag pumunta ka roon. Sana ay nagsasabi ka ng totoo. Habang maaga pa, sige na, magpahinga ka na at kalimutan ang nangyari ngayong araw na ito. Seryosong sabi ng aking amain. Tumango ako sabay panik sa aking kwarto. Alam kong mali ang iniisip ko, pero alam kong mabait si Rana. Hindi mawala ang wangis ni Rana sa aking isipan, kaya plano kong bumalik doon. Kung hindi man bukas, gagawa ko ng paraan. Makalipas ang ilang araw, mula nang pumunta ako sa malaking balete. Aaminin kong hindi na ako mapakali. Sa tuwing matutulog ako ay palaging si Rana ang nasa aking panaginip. Minsan ay tila hinihila niya ako sa aking panaginip. Minsan naman ay parang sinusundo niya ako upang bumalik sa may palete. Napansin ko ring tila humigpit ang pagbabantay ng aking ina at amain sa akin. Kapag aalis ako ay pinagbabawalan na akong umalis na mag-isa. Bawal na rin akong lumabas ng bahay pagsapit ng alas 3 ng hapon. Araw ulit ng Sabado. Dahil bawal akong lumabas at ang tanging nasa bahay ng araw na iyon ay ang aking amain. Nilapitan ko siya para kausapin. Pa, pwede ba magtanong? Sabi ko sa kanya. Oo naman, ano ba yun at mukhang seryoso ka? Tanong niya sa akin. Totoo po bang may kastilyo sa Balite? Tanong ko sa kanya. Baka sa mukha ng aking amain ang pagkagulat.
Oo, totoo yun at hindi mo magugustang makilala ang mga naninirahan doon. Seryoso niyang sagot sa akin. Bakit naman po? Di ko napigilan kasi naiinis na akong pakinggan ang mga sinasabi nila. Naglabas ng malalim na hininga ang aking amain, saka nagkwento. Noong bata pa lang ako, ay may kaibigan akong nakakita ng mga elemento. Ang sabi niya sa akin, ang baliting sinasabi mo ay isang kastilyo na pinamamahaya ng mga yayamang engkanto. Mayroon sila lahat, gintong punong kahoy, gintong butil ng kanin na kusang lalapit sa iyo upang iyong kainin at kung ano-ano pa. Noong una hindi ako naniniwala sa kanya pero kalaunan nagbago ang kaibigan kong yun. Palagi na lang siyang pumupunta doon at hindi na nakauwi ng isang linggo. Hindi namin alam na umiwig na pala siya sa isa sa mga naninirahan sa kahoy na yun. Mula nang sunod-sunod na ang pagkawala niya at tuwing pumupunta siya sa kahoy na yun, ay naisipan ng may-ari ng lupa na ipaputol na ang kahoy na yun. Hindi lang 2, 3 o mahigit 10 beses na sinusubukang putulin ang kahoy na yun. Pero kung hindi raw na sisirain ng bait, nagkakasakit bagkos na mamatay ang sumusubok na pumutol doon. Mas naging grabe din ang kaibigan ko mula nang pigilan na siyang pumunta sa lugar na yun. Palagi na siyang umiyak, palagi rin may nag-iwan ng itim na rosas sa bintana ng kanyang kwarto tuwing umaga. Hindi nila alam kung saan ito galing. At marami pang iba na di ka panipaniwalang pangyayari ng mga panahong iyon. Kaya kung may nangyari sa'yo ng araw na yun, sabihin mo na habang maaga pa. Seryosong sabi ng aking amain. Naku, wala nga po. Nakaidip lang ako doon, nagkakalakad. Pagising ko, gabi na. Ang aking sagot. Sana nga anak, sana nga. Sagot ng aking amain. Alam kong alam ng aking amain na may party akong di sinasabi sa kanya. Pero wala siyang magawa kundi ang magmatiyag na lamang. Makalipas ang ilang araw, mula nang makausap ko ang aking amay tungkol sa punong baliti, ay mas tumitindi naman ang pagbisita ni Rana sa aking panaginip. Tila ba na sa panaginip na lang kami palagi nag-uusap. Sa panaginip ko, dinadala niya ako sa lugar na iba sa nakasanayan ko. Lahat ng nasasalubong namin ay lumuluhod kapag nakikita si Rana. Si Rana naman ay walang pakialam sa mga taong palagi lang siyang nakahawak sa mga kamay ko. Kahit sa panaginip lang ang lahat ay tila ba sumasaya ang aking puso. Mas lalo akong nagpupursiging bumalik sa lugar na iyon. Napapansin ko rin na sa tuwing magigising ako ay may nakikita akong butil o binhi na di ko naman alam kung anong uri ng halaman sa may parting uluhan ng aking higaan. Bawat panahon na nagpapanaginipan ko si Rana ay nakikita ko ang binhi na iyon pagkagising ko. Napapaisip na rin ako kung tao nga ba talaga ang Rana na nakilala ko o isa siya sa mga sinasabi ni Papa. Pero alam kong iba si Rana. Tao siya. Alam ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong aking naibahagi ngayon. At maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.